Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 47. Ngayon, dumating na ang pamilya ni Jacob sa Egypt at inayos na ni Joseph ang lahat. Pinili niya ang 5 sa kanyang mga kapatid at dinala sila sa harap ng Pharaoh. Tinanong sila ng Pharaoh, "Ano ang trabaho ninyo?" At tulad ng bilin ni Joseph, sinabi nila, "Kami ay mga pastol mula pa sa aming mga ninuno." Tapos nakiusap sila, "Pahintulutan ninyo kaming manirahan dito kasi matindi ang tagutom sa aming lupain." Pumayag ang Pharaoh. Sabi niya kay Joseph, "Dito sila sa pinakamagandang bahagi ng lupa, sa Goshen. At kung may magagaling sa kanila, pwede mong gawing tagapangalaga ng aking mga hayop." Parang full favor, hindi lang tinanggap, binigyan pa ng magandang lugar. Pagkatapos, dinala ni Joseph si Jacob sa Pharaoh. At alam mo, ang ganda ng moment na ito, si Job kahit matanda na binasbasa ng Pharaoh. Parang isang simpleng pastol, binabasbasa ng hari ng Egypt. Tinanong ng Pharaoh si Jacob, "Ilang taon ka na?" Sumagot si Jacob, 130 years na, pero kaunti at mahirap ang mga taon ko kumpara sa mga ninuno ko. Parang sinasabi niya, mahaba ang buhay ko pero hindi madali. Binasbasan ulit ni Jacob ang Pharaoh bago siya umalis. Samantala si Joseph ang nagmanage ng buong sitwasyon ng tagutom. Binigyan niya ng pagkain ng pamilya niya at inalagaan sila sa Goshen. Habang ang ibang tao sa Egypt, unti-unting nauubusan ng pera dahil bumibili sila ng pagkain. Nung naubos na ang pera, bumalik sila kay Joseph at sabi nila, "Wala na kaming pambayad." Sabi ni Joseph, "Ibigay ninyo ang mga hayop ninyo kapalit ng pagkain." Kaya ibinigay nila ang kabayo, baka, tupahat. Pagkatapos ng isang taon, naubos din ang mga hayop. Bumalik ulit sila at sabi, "Wala na kaming natira kundi ang aming sarili at ang aming lupa." Parang total surrender. Kaya bumili si Joseph ng lupa at ginawa niya ang pag-aari ng Pharaoh. At ang mga tao naging parang servants ng Pharaoh. Binigyan niya sila ng binhi at sinabi, "Kapag umani kayo, ibigay ninyo ang 1/5 sa Pharaoh at ang 4 na bahagi ay sa inyo." Parang tax system, 20% sa gobyerno. At sinabi ng mga tao, "Niligtas mo ang buhay namin." Kahit naging servant sila, thankful pa rin sila kasi nabuhay sila sa gitna ng tagutom. Pero may exception, yung mga pari ng Egypt. Hindi kinuha ang lupa nila kasi sinusuportahan sila ng Pharaoh. Samantala, ang pamilya ni Jacob nanirahan sa Goshen, dumami at naging masagana. Parang habang ang iba ay nahihirapan, sila ay pinagpapala. Lumipas ang panahon at si Jacob ay malapit ng mamatay. Tinawag niya si Joseph at sinabi, "Kung may pabor ako sa iyo, ilibing mo ako hindi dito sa Egypt, kundi sa lupain ng aming mga ninuno." Gusto niyang bumalik sa Promised Land kahit sa kamatayan. Pinangakuan siya ni Joseph. At bilang tanda ng kasunduan, pinasumpa siya ni Jacob. At sa huli, sumamba si Jacob habang nakasandal sa dulo ng kanyang higaan. Parang peaceful ending sa chapter na ito. Ang lalim ng lesson dito, makikita mo kung paano ginamit ng Diyos si Joseph hindi lang para sa pamilya niya kundi para sa buong Egypt para magligtas ng buhay. At interesting din, habang ang iba nawawalan, ang pamilya ni Jacob ay lumalago. Hindi dahil mas magaling sila, kundi dahil sa plano ng Diyos. At si Jacob, kahit nasa Egypt siya, hindi niya nakalimutan ang pangako ng Diyos sa lupain nila. Parang reminder na kahit nasaan ka, huwag mong kalimutan kung saan ka tinawag. Dahan-dahan lang kasi minsan nasa temporary place ka lang, doon ka muna pagpapalay ng Diyos habang hinihintay ang mas malaking pangako. Genesis chapter 48 dito, papalapit na sa dulo ng buhay si Jacob at may gusto siyang gawin na napaka-meaningful. Parang isang lolo na gusto pang i-bless ang mga apo niya bago siya pumanaw. Sinabihan si Joseph na may sakit na ang ama niya, kaya dinala niya ang 2 anak niya, sina Manasseh at Ephraim, para makita ni Jacob. Pagdating nila, nagpalakas si Jacob at umupo sa kama. Parang kahit mahina na ang katawan, pinilit niyang maging present sa moment na ito. Kinuwento niya kay Joseph yung promise ng Diyos sa kanya sa Bethel na dadami ang lahi niya at bibigyan sila ng lupain. Parang pinapaalala niya, ito ang pinanggalingan natin, ito ang pangako ng Diyos. Tapos may ginawa, siyang kakaiba. Ang 2 anak mo, sina Ephraim at Manasseh, ay ituturing kong parang sarili kong mga anak. Ibig sabihin, parang naging kapantay sila ng mga anak ni Jacob. Binigyan sila ng full inheritance, parang adoption into a higher position. Habang ginagawa niya ito, naalala niya si Rachel, ang ina ni Joseph na namatay sa daan. Parang emotional moment din para sa kanya. Ngayon, ilalagay na ni Jacob ang blessing. Nilapitan ni Joseph ang mga anak niya, si Manasseh sa kanan kasi siya ang panganay at si Ephraim sa kaliwa. Pero si Jacob,
kinros niya ang mga kamay niya. Inilagay niya ang kanang kamay niya kay Ephraim, yung mas bata, at ang kaliwa kay Manase. Napansin ito ni Joseph at sinubukan niyang itama. Sabi niya, "Hindi po ganyan, Father. Ito ang panganay." Parang gusto niyang sundin ang normal na order. Pero sabi ni Jacob, "Alam ko, anak, pareho silang magiging dakila, pero ang mas bata ang magiging mas malaki." Parang sinasabi niya, iba ang plano ng Diyos kaysa sa inaasahan ng tao. At binasbasan niya sila. Sinasabi na ang Diyos na gumabay sa kanya mula pa noon, ang Diyos na nagligtas sa kanya sa lahat ng panganib, siya ang magpapala sa mga batang ito. Ginamit pa niya ang sarili niyang pangalan, Abraham, Isaac at siya, parang ipinapasa ang legacy ng faith. Pagkatapos, sinabi ni Jacob kay Joseph, "Malapit na akong mamatay, pero ang Diyos ay sa inyo at ibabalik kayo sa lupain ng inyong mga ninuno." Parang may assurance. Kahit nasa Egypt sila ngayon, hindi doon ang permanent home nila. Binigyan pa niya si Joseph ng extra portion ng lupa, yung nakuha niya mula sa mga Amorites. Parang special inheritance. Ang lalim ng chapter na ito. Makikita mo na ang blessing ng Diyos, hindi nakabase sa human tradition, kahit panganay o bunso. Ang Diyos ang may final say kung sino ang itataas. Parang sa buhay, minsan hindi ikaw ang expected na magtagumpay, pero kapag ikaw ang pinili ng Diyos, mangyayari pa rin. Interesting din yung pag-cross ng kamay ni Jacob. Parang simple lang pero malaking simbolo na ang plano ng Diyos minsan baliktad sa expectation ng tao. At isa pang insight, si Jacob, kahit malapit na siyang mawala, ang focus niya ay hindi sa sarili niya, kundi sa next generation. Parang legacy thinking. Ano ang maiwan ko? Dahan-dahan lang, kasi ang tunay na yaman sa buhay, hindi lang pera o lupa, kundi yung blessing at pananampalataya na may papasa mo sa susunod na henerasyon.